Kamusta po ang buhay natin? Pinagmamalaki ba tayo ng Diyos? Amen? Amen. Kapag mag-uusap sila, nakita mo ba yung pahingaan, church? Amen? Amen. Ay, maraming problema. Ano po yan? Amen? Amen. Alam niyo po, mas maganda nang ipagmalaki ka ng Diyos kaysa sila po. Ako, siguro proud na proud ako pag niisip ko pa lang, pinag-aaral ako. Grabe si Job, no? Talagang pinagmamalaki siya ng Diyos. Alam niyo, yun lang ang inaantay ko eh. Mga kapatid, pagdating natin sa langit, well done and good and faithful servant. Pinagtatiwalaan kita sa maliliit na bagay, wala hindi bagay. Kamusta ang buhay natin? Proud ba ang Diyos sa atin? Amen? Amen. Kahit na may mga pinagdadaanan tayo, nawa, alam niyo siguro, ma-recognize ka ng Diyos na anak ka niya. Ay, ang saya-saya, di ba, pag pinupuri tayo ng tatay natin, ng mga magulang natin, ha? Alam niyo po ba, nung graduate ako ng college, hindi ako hinahalikan ng nanay ko. First time kong hinahalikan ng nanay ko nung tinanggap ko yung diploma dun sabi ko, sa stage. Cesar, graduate of ganito. Pagkatanggap, talagang hinahalikan niya ako, first time ko yun. Hindi ko maano yung kaligayahan ng nanay ko na nakatapos ako ng talagang sa sobrang hirap, working student rin po kasi ako. So, hirap na lang nung hinalikan niya ako, napawit lahat ng pagod ko. Yun, nanay lang yun. Paano yung Diyos pa kaya yung proud sa'yo? No? Paano yung Diyos pa kaya? Anak mo yan! Mainaan church, hindi susuko yan! Kahit walang pera, tuloy pa rin yan sa paglilingkod. Amen? Amen. Ay, sarap. Siguro yung pag nakita ka ng Diyos at winelcome ka sa langit, winelcome ka sa langit, talagang lahat ng, alam niyo nakita ko, sino lugi pag hindi tayo nakapunta sa langit? Sino lugi? Bakit? Hindi nagsimpa. Tama. Ang dami na nating sakripisyo. As hindi ba tayo makakarating doon? Di ba? Kaya, ang sikreto lang naman, lumapit tayo sa Diyos. Yung connection, yung pakikipag-usap araw-araw. Dahil nga may tunggalian, laging ang ating coach, ang ating guide, ang ating nagapagligtas, lagi tayong kumonsulta sa kanya. Yun lang naman eh. Sunod po, sunod. Dahil sa mga limitation, pero pag may pananampalataya ka, ito ang napakahalaga din. Napakahalaga sa Diyos. Kahit anong hirap ng buhay, pero pag may pananampalataya ka, hindi ka pababayaan nito. Alam niyo po ba, punta ako sa AUP, ang dala ko lang na pera ay 3,800 pesos. At sinulat ng nanay ko doon, ito lang anak ang kaya kong ibigay sa iyo at wala nang iba. Alam niyo ba, yung graduation po, naka-withdraw pa ako ng 1,000 pesos. Tipin niyo yan, magkano tuition fee noon nung panahon namin, yung per unit noon ay parang 750 pesos. Per unit. Ay, hindi lang pala, 500 pala. 500. Ang total noon ay 24,000 yung kabuuan, yung every semester. At masabihin ko sa inyo, hindi ako pinabayaan ng Diyos. Amen. Kaya ano mang hirap ng buhay, maano kung wala kayong sasakyan. May tsinelas naman kayo, di ba? Minsan kasi, itong mga mata natin, lagi tumitingin sa kapaligiran. Kaya tuloy naiinggit tayo.
Minsan, ang gagawin natin, parang gusto ko kumayat ng loto. Hindi. Minsan, sasabihin pa natin, magkaya-kaya ako sa loto, mga kapatid ko, hindi loto ang solusyon sa buhay. Kahit kamote lang ang ulam mo, at least may ulam ka. Amen? Amen. Asin, sabog. Hindi tayo nananatili sa mga matagaling paraan. Alam niyo yung mga easy money na yan, hindi talaga ikaw, hindi yan magpapalago sa'yo. Walang palataya ka, at ikaw ay papakunlaro ng Diyos. Sunod. Tandaan natin po, ay ang role ng Diyos yung covenant love niya sa atin. Na kahit anong mangyari, nagawa ako ng paraan para iligtas ka. Amen.